Sa wakas, bistado na. Hindi na nakakagtimpi pa ang Pinoy boxing judge na si Edward Ligas sa pagdalo niya sa awarding sa bagong WBO at WBC Super Bantamweight World Title Belts kay Naoya Inoue sa Korakuen Hall sa Tokyo, Japan noong August 31 sa taong kasalukuyan. Aba, maraming may impormasyon na sagap ang Pinoy boxing judge patungkol sa plano ng Team Inoue sa current WBO Global Super Bantamweight Champion na si John Riel Casimero. Ang promoter naman ni Inoue na si Akihiko Honda ng Japan, umaming nahirapan na may kasa ang bakbakang Inoue at ang current unified Super Bantamweight Champion na si Marlon Tapales. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Pero bago tayo magpatuloy ay baka pwede niyo po muna ang gawin ito. Yo! Quadra Street Time World Champion! So guys, please subscribe Quintong Di Panay Quinto. So ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na! Let's go! Boom! Siya si Edgar Ligas, ang boxing judge na isinilang sa Butuan City na nakatira na ngayon sa Cebu City. Sa kanyang pagiging boxing judge ay masasabi talaga natin na veterano na itong si Kabayan dahil halos mahigit 1,000 na ng mga boxing fights na siya ang isa sa mga hurado. Kaya naman, siya ay dumalo sa special awarding ceremony kay Inoue sa Japan at kung anuman ang nasagap niya ng mga impormasyon doon ay aba, ibinahagi na niya. Ayon sa kanyang post sa social media, ibinunyag ni Ligas na ang Korakuen Hall ay talagang punong-puno ito ng mga boxing fans na dumalo at gusto masaksihan ang makasaysayang gabi sa mundo ng boxing at lalong-lalo na sa bansang Japan. At ito ang ilang malarawan mga kwento na ibinahagi ni Sir Ligas. Pabiro pa nga yung sinabi na ano ang tinitingin ni Inoue sa kanyang likod. Kaya ito na mga kwento ang ibinahagi niya sa kanyang Facebook post. Ito po ay nasa Cebuano, kaya tatagalugin ko na lang. Ang sabi niya, famous and popular sa Japan ang laban ng Monster Inoue sa susunod na taon. Kapani-paniwala man o hindi, pero ito talaga ang katotohanan. Ang former WBO Bantamweight Champion na si Cuadro Alas ay famous na popular pa sa mga boxing fans sa Japan. At yan ay mismong pahayag na isa sa mga may mataas na katungkulan sa Japan Boxing Commission o JBC. Pero dito ay hindi niya pinangalanan kung sino ang opisyal na ito. At ayon sa kanilang napag-usapan, ibinunyag ito na pagkatapos ng kalabanin ni Inoue itong si Tapales, isusunod niya itong si Casimero. At ang Inoue at Tapales raw kasi ay malapit na itong may kasa. At ayon niyan sa manager ni Tapales na si JC Manankil, yung nagpaula ng tres sa third quarter kontra yan sa China. Ay si JC pala yun na si Jordan Clarkson. Ayon sa Japanese official, itong si Casimero ay sikat na tanyag pa sa Japan. Pero ang tanong, paano may kasa ang Casimero at Inoue na wala namang hinahawak ang world title belt si Casimero? Diba ito po ang makadalasang katanungan ng mga boxing fans, lalong-lalo na sa kabayan nating mga Pinoy na kwento. Pwedeng-pwede po, dahil kung sakali lang na may undisputed Super Bantamweight Champion si Inoue at wala pang mandatory fights ang ibibigay ng 4 sanctioning bodies, si Inoue ay gagawa ng hakbang na tinatawag nating voluntary title defense na nangangulugan lang na pipili si Inoue sa mga top contenders sa Super Bantamweight World Rankings. At itong si Casimero ay nasa rank 3 sa WBO at rank 6 naman sa WBC. Kaya kahit na itong si Casimero ay walang hinahawakan ng world title belt, pero gusto ng Team Inoue na si Casimero ang susunod na makalaban ay pwedeng-pwede po ito. Ganun po man, ayon sa nasabing opisyal ng JBC, kahit pa itong si Casimero ay walang world title belt na hinahawakan. Pero ito ang in-demand na laban na gusto ng mga Punes na maikasa. Kaya sila ay naghahanap na ngayon ng malaki o malawak na lugar kung saan pagdadausan ng laban dahil nakakasiguro sila na maraming mga kaubayan ni Inoue ang manunood sa laban. At ang sabi pa ni Judge Ligas, kung magtagumpay si Casimero kontra kay Yukinori Ogoni ngayong October 12 sa Japan, sigurado na ang matagal na hinangad na laban ni Casimero ay may sakatuparan. Dagdag pa niya, si Cuadro Alas at Monster ay parehong mga power at hard punchers. Kaya magtagumpay kaya ang Alas o makalasap siya kung gaano kabangis ang Ninja Turtle is a monster. Ayun no, palabiro rin itong si Judge. At ang sabi niya ay abangan na lang sa susunod na taon ang banggaan ng dalawa. Bungot sa ito'y, bungot sa ito'y. Ikaw na bala dyan, Judge. Paki-explain. Sa wakas, umami na si Akihiko Honda, ang promoter ni Inoue, na ang venue sa pagdarausan ng bakbakan nila kay Inoue at ni Tapales ay hindi available ngayong Disyembre. Pero walang problema daw para sa venue dahil marami pa raw ang pagpipilian. Kaya lang, ay isa sa nakitang problema ni Honda, Kawasaki Yamaha,
kay ang kampo ni Tapales dahil napakahirap daw kung i-negotiate. Kung tutusin, nagbigay na sila ng offer sa kampo ni Tapales pero ibinasura ito ng kampo ni Tapales dahil napuna nila na medyo lugi ang ating kababayan sa nasabing offer. Kaya ayon sa team ni Tapales, dapat ituring din na hari itong si Tapales dahil hawak niya ngayon 2 makorona na kukumpleto sa hangarin ni Inoue na maging undisputed sa Super Bantamweight Division. Kaya naman, ngayong mid-September mga kwento ay magkikita namang muli sa pangalawang pagkakataon ang promoter ni Inoue at ni Tapales at ang Manny Pacquiao Promotion President naman na si Sean Gibbons ay umaasang maging makabuluhan ang kanyang pagpunta muli sa Japan para sa negosasyon sa laban. Mga kakwento, pagkakatotoo na kaya ang matagal nang inaasam-asam na laban ng mga boxing fans ang magkaharap ang Quadro-Alas at ang Monster ng Japan? Sige, comment na sa baba mga kakwento kung may kasang laban na ito, aabot ba sa desisyon o magtapos ito sa TKO? Pero syempre, hindi po natin masisiguro ang mapangyayari sa boxing. Malay natin, si Tapales lang pala ang maka-upset kay Inoue. Di ba posible? Pero ganun naman, kung matalo man si Tapales sa duelo, may re-respect pang Pinoy, ang angas ng Pinas na si Casimero. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero bago tayo magtatapos ang mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Jeffrey Villa, kay kakwentong Awakened Soul, kay kakwentong Joey Quezon, at ikaw kakwentong nanonood ngayong shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.